Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating narrator. Salamat po Sir Dan kung mapili po ninyo ito. Tawagin niyo akong Delio. 52 na rin po ngayon. Pero yung ibabahagi ko sa inyo ay isang karanasan na hindi ko malilimutan hanggang sa huling araw ng buhay ko. Isang karanasang nagpatunay na yung mga kinatatakutan naming mga taga-baryo doon sa Samar ay hindi lang basta kuwento o alamat, dahil totoo sila. At isa nga sa kanila ay muntik nang maagaw yung anak ko. Lumaki ako sa isang liblib na baryo dito sa Samar. Dito nga ako ay pinanganak. At syempre ay dito rin nagkaisip. Ang baryo namin ay nakatago sa pagitan ng bundok at kakahuyan. Noong kabataan ko, wala pang kuryente at wala pang sementadong kalsada. Gasera at lampara lang yung gamit kapag gabi. At kalabaw naman yung gamit kung may kailangang buhatin ng mga mabibigat. Madalas po noon na marinig ko sa mga matatanda yung mga kwentong aswang. Bata pa lang ako, tuwing may biglang magkakasakit o may hayop na nawawala, laging inaswang daw yung dahilan. Sabi nila, kapag yung gabi biglang natahimik at kapag tumigil yung mga kuliglig at mga palaka, ibig sabihin ay may gumagalang kakaiba. Lalo na raw kapag malamig yung hangin at parang may humahaplos sa batok mo. Malamang ay meron daw nakatingin sa'yo. Ang lola ko, lagi akong binabalaan noon. Delio, kapag may nakita kang kakaibang tao, yung matalim yung tingin at malikot yung mata, o kaya ay tila laging gutom, mag-ingat ka. Huwag kang magpapahawak o kahit ano sa katawan mo. Mag-ingat ka rin sa kanila kapag hinahawakan ka nila, lalo na sa laway nila. Wika pa nga po niya noon. Yun daw kasi yung ginagamit ng aswang upang makapangbiktima o magpahawa. O kung anumang paraan para maisahan nga yung kanilang nais na biktimahin. Noong bata ko, kinikilabutan ako sa mga kuwento. Pero habang lumalaki, ay natuto na rin po kung hindi basta-bastang maniwala. Ang sa utak ko noon, baka tinatakot lang kami ng ibang mga tao o gawa-gawa lamang para hindi nga kami maglaro sa gabi. Hanggang sa dumating nga yung araw na wala ng biro-biro. Nang magkapamilya nga ako, akala ko'y mas mapapanatag na nga ako. Pero hindi pala ganoon. Lalo pang lumakas yung takot ko nang ipanganak nga yung aking anak na tawagin po nating Luis. Itong anak ko, ang kaisa-isa naming anak ng asawa kong tawagin nating Maria. Malusog naman po ito at masayahin. Pero may isang bagay na hindi maitatago. Isang malaking balat sa kaliwang pisngi nito. Mula pa pagkabata, ay syempre nandoon na yon. Malapad, kulay tsokolate at kitang-kita kahit saan nga siya magpunta. Madalas pong sabihan ako ng mga matatanda noon, Delio, bantayan mo yung anak mo. Ang mga batang may kakaibang tatak sa katawan, madalas ay kinukurso na dahan. Sambit pa nga ng mga matatanda. Nung una, sinasabi ko lang sa kanila na pamahiin lang. Pero habang lumalaki nga yung anak ko, mas nararamdaman kong baka may katotohanan din. Tahimik na bata itong anak ko. Mahiyain pero malapit naman sa akin. Lagi siyang nasa tabi ko kapag nasa bahay. At tuwing tinitignan ko yung balat sa kanyang pisngi, naiisip ko ang mga babala ng mga matatanda. At syempre hindi ko maiwasang kabahan. Isang ang pangyayari noon yung tuluyang nagpabago sa paniniwala ko. May kapitbahay po kaming sila Mang Renato at Aling Pina. May anak silang babae, si Marites. Mga 7 taon. Masayahin din at palaging naglalaro kasama yung ibang mga bata. Siyempre kasama na rin yung anak ko. Isang gabi noon ay nawalan sila ng anak. Nakatulog silang dalawa. Pero pagising nila ay wala na itong si Marites sa kanyang higaan. Akala nila ay lumabas lang. Pero buong baryo na nga yung naghanap noon pero walang makakita. Hanggang kinaumagahan, may nakakita sa gilid ng kakahuyan. Katawan ng isang bata at wala na umanong lamang loob. Maputla rin na parang piniga nga yung lahat ng kanyang dugo sa katawan. Sabi ng albularyo, inaswang daw ito at yung batang tinutukoy ko ay walang iba kundi si Marites. Walang nakakita kung papano pero malinaw nga yung mga palatandaan. Yung katawan, yung sugat sa kanyang tiyan. Wala na ring dugo at nawawala rin yung ibang mga lamang loob. Doon nga ako labis na natakot noon. Hindi ko na kayang sabihin na katang-isip lang yung mga nangyayari.
Hindi ko rin kayang isipin na baka isang araw ay si Luis naman yung makuha ng mga aswang. Pagkaraan nga ng ilang linggo noon, matapos yung mga nangyari kay Marites, ay nagsimula na nga yung kakaibang mga bagay. May mga manok na biglang nawawala. Kapag umaga, may mga makikitang talagang buto na lang, wala ng laman. Ang mga aso rin ng kapitbahay noon ay bigla na lang tumatahol ng wala sa oras. Tapos bigla ring tatahimik, parang sinasakal. Tapos matatagpuan na lang kinaumagahan, napatay na. Isang gabi nga noon, habang kami ay natutulog, bigla akong nagising noon sa kaluskos sa bubungan. Parang may mabigat na naglalakad doon. Dinig na dinig ko po yung tunog. Hindi ko muna sinabi kay Maria para hindi nga ito matakot. Pero kinuha ko na nga yung ita ko at nagbantay ako hanggang madaling araw. Kinabukasan, napansin ko nga yung anak kong si Luis. Umiiyak ito pagkagising niya. Ang sabi nito, "Papa, may humaplos po sa akin kagabi." Wika pa nga ng anak ko noon. At nang tanungin ko nga kung sino, ang sabi lang nito ay hindi raw niya nakita. Pero talagang kinilabutan daw siya dahil parang may mahabang mga kuko daw yung kamay nito. Kinilabutan rin ako nang marinig ko yon sa anak ko. Hanggang sumapit nga ulit yung hating gabi. Maulan po noon at malakas yung hangin. Nasa loob kami ng bahay, imbing na rin yung lahat. At bigla kong narinig yung iyak ni Luis noon. Tinatawag niya ako noon, kaya't agaran nga akong tumayo at nakita ko yung bintana. Na syempre gawa lang din po sa kahoy. Bahagya yung nakabukas at mula roon, may dalawang matang pulang-pula ang nakasilip. Nakatingin lang yon sa anak ko. Wala akong naisip noon kundi yung kapakanan ng anak ko. Dinampot ko agad yung itak. Hinawi ko yung kortina at doon nga bumungad sa akin yung nilalang. Kakaiba yung balat nito. Mahaba rin yung kuko. Matulis yung mga ngipin at basang-basa yung buhok dahil sa ulan. Ang dila po nito, mahaba. At parang inaabot po nito yung anak ko. Sa akin ang bata. Bulong pa nga po nito. At doon ako lalong kinilabutan. Sumugod ako at tinaga ko ito. Mabilis siyang umatras. Tumalon siya agad sa bintana at sa kabila ng ulan at dilim ay nakita kong kumakampay yung isang bagay na parang mga pakpak. Lumipad po siya papunta sa may kakahuyan. Kasabay ng parang hagikhik na talagang nakakapangilabot. Niyakap ko agad yung anak ko. Nanginginig po ito noon at umiiyak. Sa puso ko, alam kong hindi yun yung huling pagtatangka ng aswang na yon. Nang sumunod na gabi, hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Gabi-gabi po noon ay parang naririnig ko yung mga yabag sa bubungan. Naririnig ko rin yung tunog ng pakpak sa hangin at yung bulong na parang nasa mismong tenga ko lang. Hindi mo ako mapipigilan, Delio. Ganon po yung bulong na naririnig ko noon. Naglagay nga kami ng bawang sa paligid ng bahay. Naglagay rin kami ng asin sa mga bintana. At naglagay rin ako ng krus noon sa may pintuan. Tinulungan rin kami ng ibang kapitbahay. Pero kahit na ganoon, ramdam ko pa rin yung presensya nito. Minsan ay naririnig naming parang may humihigop sa bubungan. Hindi ko alam kung parang sumisingot na hindi ko rin maintindihan. At kapag umaga naman, may mga patak ng malagkit na likido sa may sahig sa labas. Alam kong sa kanya galing yon. Binibisita niya kami tuwing gabi. Kaya lalo ko nga pong binabantayan yung anak ko noon. Hindi ko siya pinapalabas muna ng bahay kapag gabi, syempre. Kahit araw nga, tinitiyak kong meron itong kasama kapag naglalaro ito sa labas ng bahay. Hanggang dumating nga yung gabi na muntik nang mawala sa amin yung anak ko. Mag-alas 12 na rin po yun ng hating gabi. Malakas po ulit yung ulan at kami matutulog na rin sana. At yung asawa ko at anak ay tulog na rin. Mahihimbing na nga rin ako noon pero bigla kong naramdaman yung malamig na hangin sa loob ng bahay. Kahit sarado nga yung mga bintana. Nakahiwalay na po noon yung kwarto ni Luis. Kaya tinignan ko nga po ito at nakita kong bukas po ulit yung bintana nito kahit makailang ulit ko nang sinek yun. Alam kong naroon siya, yung aswang. Malamang ay nakapasok ulit sa loob. At nung tignan ko nga po sa may sulok, ay grabe yung kaba ko noon. Dahil naroon nga siya nakatayo lang sa may gilid ng higaan ng anak ko. Kitang-kita ko yung kuko at parang nakatutok na sa katawan ng aking anak. Sa akin na siya. Bulong pa nga po nito. Wala na akong inisip noon.
Sumugod ako agad, hawak yung ita ko at buong lakas kong pinagtataga yung nilalang. Tumama ito sa kanyang braso, kaya't umalingaw-ngaw agad yung sigaw na hindi tulad ng sa tao. Parang hiyaw po yun ng hayop na hindi ko malaman kung ano. Nagmamadali siyang umatras noon, pero siyempre hinabol ko siya. Tinaga ko siya ulit at natamaan ko siya sa balikat. Mukhang hindi niya ako naunahan ng dungan dahil talagang nilakasan ko rin yung loob ko noon. At hindi ako matatakot sa kanya kahit ano pa. Tumalsik po noon yung dugo nito. Parang kakaiba yung amoy. Pero bago ko nga siya tuluyang matamaan ulit, kumampay po ulit yung malalapad niyang pakpak nung tumalon nito sa may bintana. At lumipad po siya sa may madilim na bahagi. Naiwan akong hingal na hingal noon. Nanginginig ako sa takot pero buo pa rin yung loob ko. Alam kong ginawa ko yung dapat kong gawin na protektahan yung kaisa-isa naming anak. Hindi ko hahayaan kailanman na makuha niya yung anak ko. Nung gabing yun ay hindi na ako natulog. Nagbantay ako hanggang mag-umaga. Hindi ko siya hayaang magkaroon pa ng pagkakataon. Lalo at alam ko na baka hindi naman ganun kaluba yung sugat na kanyang tinamo, dulot ng pagtagang pinagagawa ko. Kinabukasan po noon, nagpunta nga yung mga kapitbahay sa bahay dahil narinig na nga nila yung mga nangyari. Nagpatawag rin kami ng albularyo noon. Tinignan nga po niya yung itak at yung mga bakas ng dugo. At ayon dito, mabigat raw yung nagawa kong tama ng itak sa aswang na yon. Posibleng magtatago raw muna yon. Pero mukhang hindi ko raw napuruhan. At baka hindi raw yung titigil hanggat hindi nga niya nakukuha yung kanyang gusto. Pero binigyan naman po niya kami noon ng mga pananggalang upang hindi na nga kami mapasok pang muli. Naglagay po siya ng mga pangontra noon sa labas ng bahay. Lumipas nga po yung mga buwan noon at hindi na muling bumalik yung aswang na yon. Marahil ay nalaman na rin niya na kumonsulta na kami sa albularyo. Sabi pa nga ng iba, baka lumipat na raw sa ibang baryo. Sabi naman din ng iba, ay baka nagawa ko talagang patayin. Pero hindi lang po ako sigurado. Yung anak po namin ay lumaki naman ng maayos. Pero hanggang ngayon, tuwing bumabalik ako sa lugar namin dahil hindi na po kami doon nakatira. Tuwing gabing malamig po yung hangin at naroon ako, bumabalik pa rin sa isip ko yung gabing yon. Ang mga pulang mata, ang mahahabang kuko sa kanyang kamay, at yung tinig niya na nagsasabi na hindi mo ko mapipigilan, Delio. Naririnig ko pa rin po yon sa tenga ko. Ngayon po ay siyempre may edad na rin ako at may mga apo na rin. Pero hindi ko makakalimutan yung pangyayaring yon. Hindi ko alam kung buhay pa ba talaga yung aswang na yon. O baka may mga kamag-anak pa siyang nagtatago rin at baka nahawaan niya. Ang tiyak ko lamang, hindi ko hayaang may mangyari rin ganon sa apo ko. At kahit sa iba kong mga kamag-anak na malapit sa akin. Kahit ilang taon na nga po yung nagdaan, sa totoo lang ay napakatagal na. Dala ko pa rin po yung itak sa tabi ko kapag gabi. Lagi pa rin po kung may tinatabing itak sa aking pagtulog. Dahil sa lugar po namin, hindi lang talaga alamat yung aswang. Totoo sila at minsan darating sila sa mismong pintuan ng bahay mo. Ito po yung kuwento ko. Isang amang hindi basta-basta pumayag na maagaw ng aswang yung anak niya. Hanggang ngayon po, buhay pa rin yung alaala, buhay rin yung takot, at buhay pa rin yung paninindigang protektahan yung pamilya ko laban sa mga ganitong nilalang. Maraming salamat po, Sir Dan, kung mapili man ninyo ito. At binabati ko rin yung lahat ng inyong mga tagapakinig. Sana ay nagustuhan ninyo itong kwento.